Magulang at mga kapatid sa Panginoon. So narito muli tayo mga magulang at mga kapatid sa bahagi kung saan pinag-aaralan natin at pinagbubulay-bulayan natin ang mga salita ng Diyos sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa at sa ikakatatag ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sapagkat yun naman talaga ang primary reason kung bakit tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Kung bakit patuloy tayo naglilingkod sa ating Panginoong Diyos at patuloy na sumasampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat ibig natin ng buhay na walang hanggan. Amen? Ibig natin ng buhay na walang katapusan. Ibig natin ng buhay na walang problema. Ibig natin ng buhay na walang iniisip na problema at ito'y walang kawakasan. Sapagkat itong buhay natin, mga magulang ko at mga kapatid, meron itong kawakasan. Alam natin na ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lamang. Pag naabot mo na ang edad na 60, 70, 80, alam mo na malapit ng bawiin ng Diyos. Alam natin na magwawakas din ang buhay natin dito sa mundo. Alam natin. Kaya inaasam natin ang buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na yan ay tanging sa ating Panginoong Hesus lang natin matatagpuan. Wala sa ibang bagay, wala sa gawa natin, tanging sa Panginoon lamang. Walang ibang daan sa kaligtasan kundi ang ating Panginoon. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. It is by the name of Jesus Christ, our Lord. Wala tayong ibang aasahan sa kaligtasan maliban sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga mga magulang ko at mga kapatid, alam ko na bagaman tayo dumadaan sa mga pagsubok sa buhay, mga problema, mga paghihirap sa buhay, nagpapatuloy tayong maglingkod sa ating Panginoon. Nagpapatuloy tayong sumampalataya sa ating Panginoon sapagkat alam natin na sa Panginoon meron tayong buhay na walang hanggan. At yan ang inaasahan natin na pangako ng ating Panginoon sapagkat kung saan ako naroon, doon din kayo paparoon, sabi ng ating Panginoong Hesus. Kaya gaya ng sinabi ko mga magulang ko at mga kapatid, kahit anong hirap ng buhay, kahit karukhaan pa ang ating kaharap, nagpapatuloy tayong maglingkod sa ating Panginoon. Dahil hindi na natin matatagpuan ang ibang daan sa kaligtasan maliban sa ating Panginoong Hesus. Ako siguro mga magulang ko at mga kapatid, karamihan sa inyo, kilala na ninyo ako dito. Alam ninyo kung saan ako nanggaling. Alam ninyo kung ano mga naging trabaho ko noong araw. Pero mayroong mga tao dito, mga magulang ko at mga kapatid, na hindi pa ako lubusang kilala. Lalo na malaki na ang church natin ngayon. Hindi pa ako masyadong lubusang kilala. Siguro, kilala lang ninyo ako bilang isang teacher, isang public school teacher, isang taong nagtitinda ng siomai. Yun lang. Yun lang ang alam nyo sa akin na tungkol sa buhay ko. Pero alam ninyo, marami din akong dinanas na pagsubok sa buhay. At hindi nyo kayang isipin na ganun pala ang mga pagsubok na naranasan ko sa aking buhay. Alam niyo mga magulang ko at mga kapatid, nung ako ay kabataan pa, teenager pa lang ako, wala pa akong asawa, wala pa akong pamilya, okay naman yung buhay namin. Dahil yung mga magulang ko, meron naman silang kabuhayan. Ang aking tatay, nagtrabaho yan ng 2 ulit sa Japan. Nung pangalawang punta niya sa Japan, 5 years na diretsyo, hindi siya umuwi. Dahil TNT siya doon. Pag umuwi siya, mahirapan na siya. Bumalik. TNT kasi siya doon eh. The first time na pumunta siya sa Japan, hindi pa ako pinapanganak. Pangalawang punta niya sa Japan, nasa grade 4 ako, hanggang 4th year. First grading ng 4th year high school ko. So, ang habang panahon na nasa Japan siya, nakakapagpadala siya sa amin, meron kaming nakakain na sapat. Bagaman, sinasabi ko nga, up and down ang buhay. May mga pagkakataon na nasa down kami, may pagkakataon na nasa
up kami, yung buhay namin. Pero ganun pa man, hindi namin naranasan yung talagang nagugutom kami, hindi namin naranasan yung sobrang hirap. Dahil bukod sa nasa Japan ang tatay ko na nagpapadala sa amin nung mga bata kami, meron kaming tindahan, may pwesto kami sa mismong Labrador noon, na meron kaming mga tinda, mga electrical supply, mga pintura, ganyan. At bukod doon, meron din kaming jeep. Yung jeep namin, source of income din namin yon dahil pinanghahatid sundo ng mga private students yon. So kahit papano ay kumikita kami doon noon. So ang ibig kong sabihin dito mga magulang ko at mga kapatid, nung ako ay kabataan, hindi namin masyadong nararamdaman ang hirap ng buhay. Gayon pa man, ang Diyos nagbigay sa amin ng matinding pagsubok. Ang Diyos binigay sa amin ng isang matinding pagsubok. Nung ang tatay ko na nasa abroad, nasa Japan, nakasagasa siya. Literal, dahil siya ay isang driver, nakasagasa siya ng isang tao. Hindi ko lang alam kung namatay. Basta nakasagasa siya, nakulong siya, nalaman pa na illegal yung pagpasok niya sa Japan, walang papeles. Ulitin ko po, nakulong siya, hindi po dahil masamang tao siya, kundi nakasagasa siya, nakagawa ng unintentional na aksidente. Tumawag yung pulis mula sa Japan, tinawagan ang mother ko po. Yun nga, nakakulong po. Salamat na lang sa Panginoon at may tumulong sa aking tatay sa Japan. At sa halip na makulong siya ng mahabang panahon doon, nakauwi siya. Pinauwi siya dito, pina-deport na lang po siya. Salamat sa Panginoon at nakauwi siya. Pero gayon pa man, wala na yung padala. Wala nang nagpapadala sa amin. Wala nang trabaho. Isang pagsubok yan sa buhay namin. Nakala namin doon na lang natatapos. Hindi pa pala. 1 month, more or less, pag uwi dito ng father ko, tatay ko, mula sa Japan, naghiwalay sila ng magulang ko. Naghiwalay yung mga parents ko, sumama kami sa mother namin, nanirahan kami sa Baguio, nangupahan kami, at dyan, naranasan namin yung sobrang hirap sa buhay. Nabagaman merong nagpapadala sa amin na auntie namin, tita namin, matanda na rin yung tita namin at pamilyado na rin. Ibig sabihin, limitado yung pwede niyang ipadala sa amin. Sa gayon, nagtrabaho ako at nagtrabaho yung ate ko. Ang ate ko, iba-ibang din ang pasukan niyang trabaho dyan. Naging counter crew siya sa Jollibee, naging sales lady sa Chongsan Bazaar, isang mall po yun, naging crew sa Pizza Hut. Ano po? Ako naman, iba-iba rin ang napasukan ko. Nakapasok ako, naglilinis ng mga room sa hotel. Room boy po ang tawag namin. Naglilinis sa mga room sa hotel. Nasubukan ko rin pumasok sa Jollibee, kitchen crew. Nasubukan ko rin magtrabaho sa West Burnham Place, janitor. Nasubukan ko rin na pag wala akong trabaho, sumasama ako. Nagpapasada yung kamag-anak namin sa Baguio, sumasama ako. Ako yung konduktor, siya yung driver. Sobrang hirap ang naranasan namin sa aming buhay. Hanggang sa makauwi kami dito sa Pangasinan. Akala ko, medyo ayos na yung buhay namin. Nung nakauwi kami sa Pangasinan, kung gaanong hirap ko na naranasan sa Baguio, doble ang naranasan ko sa Pangasinan. Dahil dito, ni minsan, hindi na nagpadala yung auntie namin na nasa Amerika na nagpapadala sa amin. Ni minsan lang po siya nakapagpadala. Siguro after 7 years. Minsan lang. Pero hindi na siya nagpadala. Lahat ng responsibilidad napunta na po sa akin. Ako lang nagtatrabaho para sa pamilya as breadwinner ng pamilya. At alam nyo, ang trabaho ko noon, di po ba? Hindi sa opisina. Ang trabaho ko, construction, laborer. Yan po ang ilang taon na naging trabaho ko na construction worker. Ang kita ko po, 200 pesos a day. 2004, 2005, 2006, 7, 8, 9, plus yung 2 taon, hindi ko na po ibibilang yon dahil iba na ang naging trabaho ko noon, pero mahirap pa rin. Sa loob ng mahabang panahon ng aking pagtatrabaho, mga magulang ko at mga kapatid, as breadwinner, naranasan ko yung sobrang hirap sa buhay. Pero ipinagpapasalamat ko sa Panginoon, naranasan ko lahat ng bagay na yon. Bakit?
Sa pamamagitan ng mga bagay na yon, nakilala ko ang ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan pala ng mga bagay na yon, doon ko makikilala yung mga alagad ng Diyos na mag-aakay sa akin sa loob ng Jesus people para makilala ko ang Panginoong Hesukristo. At makatanggap ako ng kaligtasan na yan ay biyaya ng Diyos na hindi ko pwedeng tumbasan ng kahit anumang bagay o kayamanan. So mga magulang ko at mga kapatid, nabautismo na ako 2006. April 2006, 19 years old ako noon. From that year, actually 2004, construction worker na ako eh. 2004, 2005, 2006, diretso yun hanggang 2009. Bagaman naglilingkod na ako sa Panginoon, tuloy-tuloy pa rin ako nakakaranas ng problema, ng pagsubok as construction worker and the only breadwinner ng pamilya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, ipinahintulot niya na makapag-aral ako sa kolehiyo. Nag-aral ako ng education. Habang nagtatrabaho ako, nag-aaral ako. Kaya ang pinupuntahan na lang ng buhay ko noon, mga magulang ko at mga kapatid, trabaho, pag-aaral, at church. Kasi hindi ko pwedeng tanggalin yung church para lang makapag-aral ako. Tuloy-tuloy, dapat makapag-aral ako. Salamat sa Panginoon, pinahintulot ng Diyos na makapasa ako sa licensure examination for teachers. Makatapos ako noong 2009, 2 years after that, nag-take ako ng licensure examination. Purihin ng Diyos, nakapasa ako. At ngayon, salamat sa Panginoon at kahit papano teacher na ako, hindi nararanasan ng mga anak ko yung mga hirap na naranasan ko nung ako ay kabataan. Sa gayon din paraan, mga magulang ko at mga kapatid, gusto ko rin ipakita sa inyo sa picture na ito, yung susunod po, na kahit ano pong nangyari, hindi ako nawala sa Panginoon. Ako po yung pinakamalaki ang katawan dyan. Parang katawan ni Brother Miko. Ay, hindi po pala. Pinakapayat po pala, parang kawayan, yung nasa dulo. Ha? Sa anumang pagsubok, nanatili akong matibay sa harapan ng Panginoon. Kahit ganun ako kapayat, kita nyo naman yung hirap na dinanas ko dun sa sobrang payat ko nung araw. Yung mga damit ko, hindi sa akin yan. Binigay lang sa akin yan eh. Ang naalala ko pang nagbigay sa akin yan, si Sister Marilu. Damit kong yan, yung long sleeve na yan. So sa kabila ng paghihirap, mayroong pagpapala ang Diyos. Pinagpala pa rin ako ng Diyos. At hindi lang ako, maging ang mga kapatid ko, pinagpala ng Diyos. Pwede po bang ipakita natin yung next? Maging yung mga kapatid ko, ito bahay ng ate ko po ito, totoo. She was a civil engineer. She passed the civil engineering licensure exam. Ilang taon po siya nagtrabaho as civil engineer sa Singapore. Maging yung kapatid ko, yung nakasapag-asawa po ng Singaporean. Hindi siya nakapasa dito as civil engineer, pero ang trabaho niya sa ibang bansa is civil engineer din. Hanggang ngayon po, nagtatrabaho siya doon. So pinagpala hindi lang ako, maging yung mga kapatid ko, mga magulang ko at mga kapatid sa Panginoon. Ngayon, bakit ko po naikwento ito sa inyo mga magulang ko at mga kapatid? Naikwento ko po ito dahil ang tunay na pananampalataya ng isang Kristiyano, hindi yan masusukat sa oras na maginhawa ang buhay mo. Hindi masusukat yan sa oras na marami kang pera. Masusukat yan sa oras ng kahirapan ng buhay. Masusukat yan sa oras na walang-wala kang pera. Pero nanatili ka sa harapan ng ating Panginoon na matibay na isang Kristiyano. Yan ang tunay na sukatan ng isang pagiging Kristiyano. Katulad yan sa kaibigan, mga magulang ko at mga kapatid. Ang tunay na kaibigan, hindi mo yan makikilala. Sa oras ng kasaganahan, makikilala mo ang tunay na kaibigan mo sa oras ng kagibitan. Dahil pag marami kang pera, marami kang kaibigan, marami kang kamag-anak, kahit hindi mo kilala, sinasabi kang mag-anak mo dahil marami kang pera. Pero sa oras ng kahirapan, tignan mo, tatalikod yung mga hindi mo tunay na kaibigan. Pero, ang tunay mong kaibigan, mananatili sa iyong tapat. Ganon ang pananampalataya sa ating Panginoon. Ang pananampalataya sa ating Panginoon dapat buhay at hindi patay. Is your faith alive? Yan po ang paksa na ating
pag-aaralan sa umagang ito, mga magulang ko at mga kapatid. Sa ating oras ngayon, isang katanungan, is your faith alive? Buhay ba ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon o patay? Meron ka lang bang pananampalataya sa salita? Sinasabi mo lang na ikaw ay may pananampalataya sa salita lang o may kasamang gawa na nagpapakita na ang iyong pananampalataya sa Diyos ay buhay at hindi patay. Ibig ko pong basahin sa inyo mga magulang ko at mga kapatid. Itong verse po natin na nakasulat sa Aklat ng Santiago. Ito po nakasulat sa Biblia. Excuse me po. Ito po ang nakasulat sa Biblia. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang gawa? Anong kabuluhan ng pananampalataya na walang gawa, mga magulang ko at mga kapatid? Makakapagligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at isa sa inyo ang magsabi sa kanya, magsiyaon kayong payapa, kayo'y mga painit at mga pagabusog, gayon may hindi ninyo ibinigay sa kanya ang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Anong pakinabang dito? Kumbaga, may lumapit sa iyong kaibigan mo, kapatid mo. Kapatid, walang panggatas kasi ang anak ko ngayon. Tulungan mo ako. Humayo ka kay kapatid, pagdadasal kita. Nang wala kang ginawa. Nasaan ang pananampalataya doon? Di ba? Kapatid mo, ayaw mong tulungan, nangangailangan, nagugutom. 17 po, gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Yun po, ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Kaya kailangan ng pananampalataya ng isang tao may kasamang gawa. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa gawa. At ako, sa pamamagitan ng aking gawa, ay ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Kahit may pananampalataya ka pala kay mga magulang ko at mga kapatid, kung walang kasamang gawa, baliwala yun sa ating Panginoon. Ipakita mo ang iyong pananampalatayang hiwalay sa gawa at ipapakita ko sa iyo ang pananampalatayang may kasamang gawa. Mga magulang ko at mga kapatid, dapat ang isang Kristiyano, dapat pinapakita natin ang ating pananampalataya sa Diyos ng may kasamang gawa. Hindi patay. It should be genuine. It should be alive sa harapan ng ating Panginoon. 3 tao ang ipapakilala ko o i-remind ko sa inyo mga magulang ko at mga kapatid na nagpakita ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoon sa iba't ibang paraan. Unang tao, mga magulang ko at mga kapatid, si Abraham. Alam ko, kilala nyo na si Abraham. Alam nyo kung paano siya nagpakita ng pananampalataya sa Panginoon. Na si Abraham, inutusan siya na Diyos na ihandog ang kanyang bugtong na anak na si Isaac. Ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac. Napakatagal na panahon niyang hinintay. Pero hiningi ng Diyos na ihandog niya yung isa sa pinakamahalagang bagay sa buhay niya, ang anak niyang si Isaac. Pero si Abraham ba ay tumanggi? At sinabi niya ba na bakit naman, Panginoon, napakatagal kong hinintay si Isaac. Bakit yung anak ko pa? Pwede namang lahat ng kayamanan ko pwede kong ibigay. Lahat ng ari-arian ko pwede kong ibigay. Bakit si Isaac pa? Mga magulang ko at mga kapatid, ibig kong basahin yan sa inyo sa Genesis 22. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham.
Tayo din, mga magulang ko at mga kapatid, maaaring subukin tayo ng Diyos. At sa kanya'y sinabi, Abraham. At sinabi niya, narito ko. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na si Isaac, na iyong minamahal, at pumaroon ka sa lupain ng Moria, at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Mga magulang ko at mga kapatid, biruin nyo, nagulat siguro si Abraham nung siya'y utusan ng Panginoon, kunin mo ang iyong bugtong na anak, ang iyong nag-iisang anak, ang iyong minamahal na anak, dalhin mo siya sa bundok na sasabihin ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Gaano kabigat yon para sa isang magulang na ihandog mo ang sa iyong sariling anak sa Panginoon? Gaano kabigat yon? Pero nakita nyo ba na nagtanong si Abraham? Nakita nyo bang nag-alinlangan si Abraham? Hindi. Kinuha niya si Isaac, isinama niya sa bundok na sinabi ng ating Panginoon. At sabi nga sa kanya ng kanyang anak, Ama, nandito na ang mga panggatong na susunugin. Nasaan ang handog? Ang sabi ni Abraham, ang Diyos ang siyang magbibigay. Kaya nung iginapos niya na, tinali niya ng kamay at paa ni Isaac, itinali na. At nang ihandog niya na ito sa Panginoon, pinigilan siya ng anghel ng Diyos. At sinabi, huwag mong pagbubuhatin ng iyong kamay ang iyong anak. Iniligtas ng Panginoon. At naghandog ng iba ng tupa si Abraham para sa Panginoon. Nakita niyo mga magulang ko at mga kapatid, ang pananampalatayang pinakita ni Abraham ay tunay. Bakit? Ang hiningi ng Diyos sa kanya, mabigat na bagay. Isang mahalagang bagay sa kanya. Hindi lang isang maliit na bagay ang hiningi ng Diyos. Sinubok siya ng Diyos sa mabigat na bagay, mahalagang bagay sa kanyang buhay. Ang tanong ko ngayon sa inyo mga magulang ko at mga kapatid, anong mabigat na bagay sa inyong buhay ang kaya niyong ihandog sa Panginoon, alang-alang sa iyong pananampalataya? Baka mamimili tayo, Panginoon, wag na lang ito. Wag na lang ito. Pero si Abraham, inihandog niya kahit ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya dito sa mundo, ang kanyang bugtong na anak na si Isaac. Kaya anong sabi ng Panginoon? Sa Genesis 22:17, na sa pagpapala ay pagpapalain kita at sa pagpaparami ay paparamihin ko ang iyong binhi ng gaya ng mga bituin sa langit, na gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. At kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. Sa makatuwid mga magulang ko at mga kapatid, pinagpala ng ating Panginoon si Abraham. Bakit? Ipinakita niyang buhay ang pananampalataya niya sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahit na pinakamabigat na bagay sa buhay niya. Sinubok siya ng Panginoon at pumasa siya sa pagsubok ng ating Panginoon. Ikalawang tao na magpapakita ng tunay na pananampalataya sa Diyos, mga magulang ko at mga kapatid, ay si Joshua. Sa salitang Tagalog o sa pangalan niya sa Tagalog, siya si Josue. Ano po? Si Josue, siyang naging kahalili ni Moises sa pamumuno sa mga Israelita. Namuno siya sa mga Israelita para ano? Para talunin ang mga Canaanites na nakatira sa walls of Jericho. Para talunin at kamtin nila ang lugar na yon. Ngayon, paano siya nagpakita ng pananampalataya sa Diyos? Si Joshua, mga magulang ko at mga kapatid, ay nagpakita ng pananampalataya sa Diyos nang sundin niya ang instruction ng Diyos. Bagaman hindi yon ang iniisip niya, malamang na iniisip niyang paraan ng Diyos. Ibig ko pong basahin sa inyo mga magulang ko at pakta po muna natin, kapatid, yung walls of Jericho. Ito po yung malamang na itsura ng walls of Jericho. Ang makapangyarihang lalaking matapang. Ito po ang plano ng Diyos
para talunin ng mga Israelita ang mga taga-Jericho. Excuse me po. Ito po ang sabi sa Biblia, iyong liligirin ang bayan, lahat ng lalaking mandirigma o pangdigma, na liligid na minsan sa bayan, ganito ang gawin mo sa 6 na araw. Sa madaling salita, they will march around the city of Jericho within 6 days. Once a day, iikutin nila yon. At 7 sardote sa unahan ng kaban ay magdadala ng 7 pakakak na mga sungay ng tupa. At sa 7 araw ay iyong liligiring makapito ang bayan. At ang mga saserdote ay hihipan ang mga pakakak. At mangyari na pagka hinipan nila ng matagal ang sungay ng tupa, at pagka iyong narinig ang tunog ng pakakak, ay hihiyaw kayo ng malakas o hihiyaw ng malakas ang buong bayan, at ang kuta ng bayan ay guguho, at ang bayan ay sasampa, at ang bayan ay sasampa, ang bawat isa tapatan sa harap niya. Nakita ninyo mga magulang ko at mga kapatid? Biro nyo ang kasama niya mga mandirigma, ibig sabihin mga sundalo ng Israelita. Pero ang sasabihin niyang instruction sa kanila, iikot isang beses, kada araw, sa loob ng 6 na araw. At sa 7 araw, 7 ulit sila iikot. Liligirin nila ang walls of Jericho at sabay-sabay sisigaw. Hindi kaya iba ang nasa isip niya? Hindi kaya ang sasabihin niya sa Panginoon Panginoon, bakit ganito? Hindi ba mas maganda kung ganitong plano? Di ba? Baka ang nasa isip ni Josue nung oras na kausapin siya ng Panginoon, ang sasabihin ng Panginoon, isang magandang taktika para talunin nila ang Jericho. Yung taktikang maglagay ka ng 100 sundalo dito, 100 dito, 100 dito, tapos dito may manlilin lang, tapos sabay-sabay kayo atake. Malamang ganun ang iniisip niya na taktika. Pero ang sinabi ng Diyos, liligurin, they will march around the city of Jericho for 6 days. At sa 7 araw, 7 ulit pa nilang liligirin yon. Saka sila hihiyaw ng malakas pagka narinig nila yung tunog ng pakakak. Pero ginawa nila yon dahil si Josue nagtitiwala sa Diyos at may pananampalataya siya sa Diyos. Kaya ipinagkaloob ng Panginoon ang tagumpay sa Israel. Bumagsak ang walls of Jericho. Napabagsak nila ang walls of Jericho dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Nakukup nila yon at nagtagumpay sila dahil nagtiwala sila sa Diyos at nagpakita ng pananampalataya si Josue sa salita ng Diyos. Ano makikita natin dito mga magulang ko at mga kapatid? Tayo kaya, pag may instruction ang Diyos sa buhay natin, susundin ba natin yung instruction niya o hanap tayo ng ibang paraan na alam nating gusto natin? Paano kung ang paraan ng Diyos ay iba sa paraan mo? Halimbawa, paano ka inakay ng Panginoon dito? Panginoon, bakit kailangan ko pang maghirap? Panginoon, bakit kailangan dumaan pa ako ng ilang taon sa construction para magtrabaho para makilala ko lang yung mga anak ng Diyos at makilala ko ang Jesus people? Hindi pa pwede, Panginoon, na nandun lang ako sa loob ng bahay namin, nanonood ng TV, at kakatok sa may pinto at magsasabi, nagbabahagi kami ng salita ng Diyos. Sana dito kayo, ito ang kaligtasan. Ganun na lang sana, Panginoon, para hindi ako nahirapan. Pero bakit ang paraan ng Panginoon iba sa paraan ng tao? Dahil alam ng Diyos ang makakabuti para sa atin. Halimbawa, isang bagay pa, ang hinahanap mo sa isang lalaki, magandang lalaki, mayaman, mabait. Ano-anong qualification ang hinahanap mo sa isang lalaki?
Matapos ito, ang binigay sa'yo ng Panginoon, wala dun sa mga qualification na hinahanap mo. Pwede bang sabihin ng Panginoon, bakit ito ang binigay mo sa akin? Hindi ito ang hinahanap ko, Panginoon. Sana ito na lang. Alam ng Diyos kung ano yung makakabuti sa atin kaysa sa alam natin na makakabuti para sa ating sarili. Kaya't ang dapat nating pagkagawin ay pagkatiwalaan natin ang way ng Diyos because God's way is the best way for us. Ikatlo, mga magulang ko at mga kapatid, ito magugulat kayo. Sa susunod na taong ipapakilala ko sa inyo, nagpakita ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Ito po, si Rahab. Magtataka kayo talaga, bakit kabilang si Rahab sa mga nagpakita ng tunay na pananampalataya sa Diyos? Bakit? Ba't ko sinabing magtataka kayo? Si Rahab, mga magulang ko at mga kapatid, ay hindi isang Israelita. Siya ay isang Canaanite. Taga-Kanaan siya. Kumbaga kalaban siya ng mga Israelita. Bakit? Kasama siya sa mga taong nagpakita ng tunay na pananampalataya sa Diyos. At bukod dyan, she was a prostitute. Yun ang mas mahirap doon. Paano nagkaroon ng pananampalataya, isa siyang prostitute. Mga magulang ko at mga kapatid, si Rahab, wait po. Sandali po. Si Rahab po, mga magulang ko at mga kapatid, isa siyang Canaanite. Ano po? Si Rahab ang siyang nagtago, nagkubli sa mga lalaki, dalawang lalaki na pinadala ni Josue sa walls of Jericho para magtiktik, para mag-espiya kung paano ang gagawin nila para makubkub nila ang walls of Jericho. Noong unang verse bago siya kinausap ng Panginoon. Pinadala niya sa walls of Jericho itong mga taong ito, dalawa lang, kaya sila ay nakapasok. Nang malaman ng mga taga-Jericho na may nakapasok sa kanila ng mga kalaban, mga Israelita, yung mga sundalo nila, mga mandirigma nila, nilibot nila, hinanap nila, ginalugad nila yung Jericho para hanapin yung mga taong nakapasok para sila ay tiktikan. Ngunit, itong dalawang taong ito ay pinakitaan ng magandang loob ng isang Canaanite. Itinago niya sila sa may bandang bubungan ng kanyang bahay. At nang ganun din, hinayaan niya sila makatakas. Ngayon, bakit? Sa kabila ng siya ay Canaanite, tinulungan niya pa yung mga Israelita. Bakit? Basahin natin yan, mga magulang ko at mga kapatid, sa aklat ng Josue. 2:9-11. At sinabi niya sa mga lalaki, si Rahab po ang magsasalita dito, at sinabi niya sa mga lalaki, talastas ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain at dinatnang kami ng pangingilabot sa inyo at sa lahat at ang lahat na nananahan sa lupain ay nauupos sa harap ninyo. Nakita ninyo? Alam ni Rahab na ibibigay ng Diyos sa kanila ang lupain ng Jericho. Naniniwala siya na ang Diyos ng mga taga-Israelita ay makapangyarihan sa lahat, na kayang ibigay sa kanila kahit ang buong Jericho. At nauupos sa harap ninyo. Bakit sila natatakot, nangingilabot, at nauupos sa harap nila? Sa verse 10, sapagkat aming nabalitaan kung paanong tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na mapula sa harap ninyo nang kayo'y lumabas sa Ehipto. Nabalitaan pala nila. Hindi niya mismong nasaksihan, nabalitaan nila kung paanong tinuyo ng Diyos ang Red Sea para makadaan sila sa tuyong lupa sa gitna ng dagat, para makawala sa pagkakaalipin sa Ehipto. Kung paanong tinuyo ng Diyos ang tubig ng dagat, sa dagat na mapula sa harap ninyo nang kayo lumabas sa Ehipto. At kung anong inyong ginawa sa 2 hari ng Amoreo na nasa dako ng Jordan, at kay Sihon at kay Og na inyong lubos na pinuksa. So nakita nila or nabalitaan nila na ang Panginoon ng
mga Israelita ay pinaglalaban sila. Hindi hinahayaang matalo sila. Pinagtatagumpay sila at nakita o nabalitaan niya kung paano nagpakita ang Diyos ng kapangyarihan sa mga Israelita. Kaya't anong sabi niya sa Josue 2, mula 12 hanggang 13, ganito po. At pagkabalita namin ay naglumo ang aming mga puso o aming puso. So nang lumo, nang hina sila. Ni walang diwa na naiwan sa kaninong mang tao dahil sa inyo. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang siyang Diyos ng langit sa itaas at lupa sa ibaba. Sa madaling salita mga magulang ko at mga kapatid, si Rahab na Israelita, hindi niya man nakita ang mismong miracle na ginawa ng Diyos. Wonders, mga signs na ipinakita ng ating Panginoon, siya man ay sumampalataya sa Diyos ng mga Israel, na Diyos din natin. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang siyang Diyos sa itaas at sa lupa sa ibaba. Sa makatuwid, naniniwala si Rahab na ang Diyos na pinaglilingkuran ng mga Israelita ang siyang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Kaya sa Josue 2:12 hanggang 15, ganito ang sinamo niya. Isinamo niya sa kanila, ngayon nga, isinasamo ko sa inyo, sumumpa kayo sa akin sa pangalan ng Panginoon. Pinasumpa niya pala itong dalawang mga tao, mga lalaki na pinadala ni Josue. Isinasamo ko sa iyo, sumumpa kayo sa akin sa pangalan ng inyong Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon, na kung paanong ako'y nagmagandang loob sa inyo, ay magmagandang loob naman kayo sa akin. Ay magmagandang loob naman kayo sa sambahayan ng aking magulang. At bibigyan ninyo ako ng tunay na tanda. At inyong ililigtas ang buhay ng aking ama at ang aking ina at aking mga kapatid na lalaki at mga babae at lahat nilang tinatangkilik. At inyong ililigtas ang aming buhay sa kamatayan. Nakita niyo mga magulang ko at mga kapatid, isinamo sa kanila ni Rahab na pakiusap, iligtas nyo ang buhay ko, buhay ng aking nanay, buhay ng aking tatay, buhay ng aking mga kapatid na lalaki at babae. Iligtas nyo kami sa kamatayan. Dahil alam ko na ibibigay sa inyo ng Panginoon ang lupain ng Jericho. Alam nyo itong ginawa ni Rahab, mga magulang ko at mga kapatid, this is punishable by death. Punishable by death sa lugar ng Jericho. Pag nalaman nila na isa sa kanilang mga mamamayan ang nagkubli ng mga lalaki na kalaban nila, sigurado, itong si Rahab ay papatayin. Siya ay papatayin ng walang pagsala. Maging ang kanyang mga magulang, maging ang kanyang mga kapatid. Pero dahil nagtiwala siya sa Panginoon, bagaman hindi niya nakita na mismo ang mga kapangyarihang ipinakita ng Diyos sa harapan ng mga Israelita, nagtiwala siya, nagpakita siya ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Dahil gaya nga ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, mas mapalad ang mga hindi nakakita pero nagtiwala at sumampalataya. Sabi niya yan sa Biblia, mga magulang ko at mga kapatid. Babasahin ko yan. Itutuloy ko po muna. At sinabi ng mga lalaki sa kanya, ang aming buhay ay ilalagak namin sa iyo kung hindi ninyo ihahayag itong aming pakay at mangyari pagka ibinigay ng Panginoon ang lupain, kami ay magmamagandang loob at magtatapat sa iyo nang magkagayoy kanilang pinababa sila sa pamagitan ng lubig sa dungawan sapagkat ang kanyang bahay ay nasa kuta ng bayan at siya ay tumatahan sa kuta. Ibig sabihin, yung mismong bintana ng kanyang bahay nasa walls of Jericho. Doon niya sila pinababa. Sabi niya nga, ulitin ko sa inyo sa salitang English, sa Joshua chapter 2, verse 12 to 13. Now then, please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family because I have shown kindness to you. Give me a sure sign that you will spare the lives of my father, my mother, and my brothers and sisters, and all who belong to them,
and that you will save us from death. Kaya alam nyo, sa lahat ng Canaanites, sila lang ang Canaanite na natira, na tumahan kasama ng mga Israel sa loob ng Jericho nung napabagsak nila ang walls of Jericho. Iniligtas sila ng mga taga-Jericho. Sabi nga dito sa aklat ng Juan 20:29, sabi ng Panginoong Hesus dito, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo at sumampalataya ka. Mapalad yaong hindi nakakakita. Mapalad yaong hindi nangakakita. Gayon may sumampalataya. Si Rahab, mga magulang ko at mga kapatid, ay isang halimbawa ng taong hindi nakakita ng signs ng Diyos, ng miracle ng Diyos. Gayon pa may sumampalataya sa Diyos ng Israel. Tayo kaya mga magulang ko at mga kapatid, kailan tayo sasampalataya ng tunay sa Diyos? Kapag meron ba tayong signs na nakita? Kung pinagkaloob ba ng Diyos yung ating hinihingi? Kung tayo ba ay gumaling sa ating mga sakit? That's the only time na magpapakita tayo ng pananampalataya sa Diyos. Sana maging katulad ni Rahab ang bawat isa sa atin. Bagaman wala tayong nakitang signs, miracles, and wonders sa ginawa ng Diyos, sumasampalataya tayo ng Diyos ng buong puso. Wholeheartedly. Kaya mga magulang ko at mga kapatid, babalik tayo sa katanungan, is your faith alive? Ano bang na-observe natin dun sa tatlong tao na ibinahagi natin? Una, si Abraham. Si Abraham, sinubok siya ng Diyos at ipinakita niya sa Diyos ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagbibigay ng isa sa pinakamahalagang bagay sa buhay niya, ang kanyang anak. Si Joshua, anuman yung instruction ng Diyos sa kanya, sinunod niya exactly doon sa instruction ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Si Rahab, nagpakita ng pananampalataya sa Diyos ng Israel, bagaman hindi niya nakita ang mga miracles na ginawa ng Diyos sa harap ng mga Israelita. Unang bagay mga magulang ko at mga kapatid, faith is acting on what God says. Faith is acting on what God says. Faith alone is not enough. Ang pananampalataya lang hindi sapat. Faith without action is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Naayon din yan sa Santiago 2. Gayon din naman, ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Ang pananampalataya, mga magulang ko at mga kapatid, hindi lang yan salita. Lahat ng pananampalatayang Kristyanismo, sinasabi na sila ay may pananampalataya sa Diyos. Pero alam nyo ba, na ang pananampalatayang yan ay buhay o patay? Nakikita nyo ba ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang gawa? Katulad yan sa pag-ibig, mga magulang ko at mga kapatid. Ang pag-ibig na walang gawa ay walang kabuluhan. Minamahal mo ang iyong mga magulang, iniwan mo naman sila sa home for the aged. Ibang nag-aalaga sa kanila. Nasaan ang pagmamahal? Mahal mo ang mga magulang mo, ni mabalihan sila ng pagkain, ni regalo sa kanilang birthday, hindi mo magawa. Nasaan ang pagmamahal? Mahal mo ang mga anak mo, pero hinahayaan mo wala silang makain. Mainggit sila sa mga batang katulad nila na kumakain. Nasaan ang pagmamahal? Mahal mo ang mga anak mo, pero pinapabayaan mo na ang mga damit nila. Napakarumi. Pag minsan wala pang salawal, pinagtatawanan ng mga tao. Mga bata naman yan eh. Naranasan naman din namin yan. Ganyan din kami ng bata. Pag sinabi ng magulang na okay lang yan dahil naranasan din namin yan, masamang magulang yon. Ang mabuting magulang yung ayaw mong iparanas sa kanya kung nakaranas ka man ng anumang kahirapan sa buhay. Mahal mo ang iyong asawa, hindi mo man lang mabilihan ang damit. Anong magiging itsura niya? Pag hindi mo mahal ang iyong asawa at hindi mo binibigyan ng mga nararapat para sa kanya, ano sasabihin ng ibang tao? Reflection mo yun, asawa mo yun. Ano mang nakikita nila sa asawa mo, yun ang binibigay mo na pag-aalaga, yun ang pagmamahal na binibigay mo sa asawa mo.
Kaya katulad ng pagmamahal, mga magulang ko at mga kapatid, ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Pangalawa, mga magulang ko at mga kapatid, na i-quote ko doon sa ating binasa kanina, show me your faith without work, and I will show you my faith with my works. Pakita po natin yun, kapatid. Yun po yung ipakita mo ang iyong pananampalatayang hiwalay sa gawa. At ipapakita ko sa iyo ang pananampalataya sa pamagitan ng aking gawa. Kahit sabihin mo na ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, kung walang gawa ang iyong pananampalataya, that is useless. That is dead. Dahil kahit ang demonyo, naniniwala ba kayo? Kahit ang demonyo sumasampalataya, ang demonyo man ay sumasampalataya, pero anong pagkakaiba sa atin? Ang pananampalataya natin may gawa. Ang demonyo wala. Basahin natin po yan, mga magulang ko at mga kapatid. 2:19 ng Santiago. Ikaw ay sumasampalataya na iisang Diyos. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisimpalataya at nagsisipanginig. So nakita niyo, kahit demonyo pala, sumasampalataya sa Diyos. So ang pagkakaiba natin sa demonyo, ang pananampalataya ng tunay na Kristiyano may kasamang gawa. Kaya dapat mayroong pagkakaiba. Pangatlo, mga magulang ko at mga kapatid, without faith, it is impossible to please God. Imposible na maging kalugod-lugod ka sa Diyos nang walang pananampalataya. Kahit gumagawa ka ng mabuti, kahit nagbibigay ka ng mga charity works, gumagawa ka ng mga charity works, baliwala yan sa Panginoon. Hindi mo mabibigyan ng lugod ang Diyos sa pamagitan ng mga gawa mo. Charity works, pagbibigay, paggawa ng mabuti, wala kang sinasaktang ibang tao, sapat na yun, sabi ng ibang tao. Pero sa Panginoon, pag walang pananampalataya ang isang tao, kahit gaano pa siya kabuti, walang kabuluhan yun sa ating Panginoon. Hindi mo ma-please ang Diyos. Basahin natin yan, mga magulang ko at mga kapatid. Hebreo, chapter 11, verse 1. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat, ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos na siyang tagapagbigay ganti sa Kanyang sa Kanya'y nagsisihanap. So, ibig sabihin, ang pananampalataya dapat may kasamang gawa. At hindi mo rin mabibigyan kaluguran ang Diyos pag wala kang pananampalataya. Huli na po ito, mga magulang ko at mga kapatid, number 4. Dito na po tayo magtatapos. Obedience demonstrates our faith is genuine and alive. Yan magpapakita na ang ating pananampalataya sa ating Panginoon ay buhay. Kapag tayo ay marunong sumunod. Kahit na anuang pananampalataya ang meron ka, kung ayaw mo naman sumunod sa Diyos, baliwala ang iyong pananampalataya. Kahit paano pang ibigay mo sa Diyos, kahit ibigay mo ang buong kayamanan mo sa Diyos, lahat ng tinatangkilik mo ibigay mo sa Diyos. Kung ayaw mo namang sumunod sa Kanya, that is worthless. Walang kabuluhan yan. Kahit magbigay ka ng ikapo, kahit magbigay ka ng love offering, nang hindi ka sumusunod sa Diyos, baliwala yan. Baliwala ang lahat ng ginagawa mo sa Panginoon kung ayaw mong sumunod din sa Kanya. Baliwala ang lahat ng kaya mong ibigay na handog sa Diyos kung ayaw mo namang sumunod sa salita ng Diyos. Basahin natin po yan, mga magulang ko at mga kapatid. Unang Samuel 15:22. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at hain at sa mga hain na gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa sa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Nakita ninyo, mga magulang ko at mga kapatid, ang pagsunod sa Diyos,
daig pa pala yan, or daig niya pa pala ang mga hain na ibibigay. Kahit maghandog ka sa Diyos, kung ayaw mo namang sumunod, that is worthless. Nagtataglay kaya ng napakadakilang pagkatuwa. Yung napakadakilang pagkatuwa, ibig sabihin niyan, nagagalak ba ng lubos ang Diyos sa mga handog na susunugin at sa mga hain, gaya ng sa pagsunod sa tinig ng Diyos. Gaya ng pagsunod sa salita ng Diyos. Nakita nyo kung gaano kahalaga yan, mga magulang ko at mga kapatid. 1 Samuel chapter 15 verse 22. Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than to sacrifice, and to heed is better than fat of rams. So nakita nyo na mga magulang ko at mga kapatid, kung paano natin may papakita na ang ating pananampalataya sa Diyos ay buhay, obedience. Sumunod tayo. Kahit mag-tithes ka dyan, kahit mag-love offering ka dyan, kung hindi ka naman sumusunod sa salita ng Diyos, pag uwi mo sa bahay, mura ka ng mura. Pag uwi mo sa bahay, puro kasalanan ang ginagawa mo. Pag uwi mo sa bahay, inaaway mo yung mga kasama mo. Baliwala ang mga offerings mo. Gaya ng sinabi, to obey is better than to sacrifice. To obey is better than sacrifice. Mga magulang ko at mga kapatid, ang paksa po na ating pinahayag sa oras na ito is entitled, Is Your Faith Alive? Buhay ba ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon? Paano ba natin makikita na ang pananampalataya ng isang tao ay buhay? Nakita natin na may papakita mo na ang iyong pananampalataya ay buhay kapag marunong ka sumunod sa Diyos sa Kanyang tinig. Mas mahalaga ang pagsunod kaysa sacrifice. Maraming salamat sa ating Panginoon, sa ating napakinggan. Sana po ay na-bless kayo mga magulang ko at mga kapatid sa preaching natin sa umaga.